Hello guys, welcome back po muli sa ating channel. Hindi pa na tayo mag-feature ng foreclosed properties ngayon. Kukuha muna tayo ng update dito sa subdivision sa my Jade Villas. Yan, medyo matagal-tagal na din yung last update ko. Meron sana akong previous update, kaso na-delete ko yung video, kaya ito na lang yung i-upload ko. Ito, mas latest naman to. Bali, Friday ko to nakuha, May 24. Bali, nandito tayo nagagaling sa may Malagasang Road. Dito tayo papasok sa pinaka-entrance gate niya, yung bagong gawang entrance na kalsada papunta doon sa village ng Jade Villas mismo. Ito na yung magiging entrance gate niya kapag nag-open na to. Pero sa ngayon, hindi pa talaga siya open. Andito na tayo sa pinaka-entrance na kalsada. Ayan, sementado na siya. Diba? Ang ganda na. Medyo malapad din naman siya tingnan, pero two-way lang siya. Kaya parang kagaya lang din ng Jade Residences. Pero ang ganda ng ano niya, ang ganda ng setup niya. Dire-diretso lang siya, malapit lang dito talaga. Walking distance na lang kapag nag-open na to. Ngayon kasi close pa yung pinaka main gate niya. Pero kapag nag-open na, napakalapit na lang sa Malagasang Road. Walking distance lang talaga siya. Hindi kaya sa Jade Residences na kapag galing ka sa pinaka main gate, medyo malayo pa siya mula sa Malagasang Road. Pero ito, ano siya, mighty lang talaga yung distansya niya, kaya napakaganda ng ano niya, ng entrance. Dito nga lang is hindi tayo sure kung sa Jade pa itong lupa dito. Ang alam ko hindi na kasi iba na yung may-ari niya. Parang ito lang yung pinaka right of way lang yung nabili ng developer mismo. Since sarado nga ito, bumalik lang ako ulit sa Malagasang Road, tapos doon ako pumasok sa may Jade Residences. Makikita niyo dito maliwalas yung space niya, pero lalagyan daw to ng hindi tayo sure kung may magkaroon ng mga establishment dito sa gilid ng kalsada or mga tindahan o di kaya ay terminal ng mga tricycle, parang ganun, kasi may space pa siya sa gilid-gilid eh. Tapos andito rin yung barangay hall, pero yung barangay hall dito is hindi siya yung barangay hall na nasakupan ng villas sa kabilang barangay. Bumalik tayo ulit dito sa pinaka main gate ng Jade Residences. Dito tayo papasok, papunta doon sa subdivision. Doon tayo dadaan sa may likuran. Doon pa din pala ako dumaan sa dating dinadaanan ko. Tapos umikot ako doon sa may likuran, papuntang clubhouse. Ayan, ito na yung itsura ng block 1 niya. At saka yung main gate na pinuntahan natin kanina. Dito ulit ako dumaan sa in-between ng Jade B and block 1 ng Jade Villas. Ayan, kompleto na yung mga bahay. Diba? Makikita nyo naman. Ready for turnover na talaga siya. Hindi pa nga lang naka-install yung tubig at saka yung electricity niya. Kaya ayun lang, yung inaantay. Yung iba ongoing naman na ng
Similar, turnover similar, mabilis na lang naman ikabit yan. Siguro may pinapalo up lang sila sa Meralco at sa Maynilad para makabit. Ito na yung itsura ng clubhouse niya. Ang laki na ng progress ng clubhouse, di ba? Ang bilis lang. Mabilis lang nilang ginawa. Nag-visit nga pala ako noong April 28. Ito lang yung natirang video sa phone ko. Nabura ko yung video sa sa action cam. Ayun yung itsura niya. Hindi pa siya totally may draft para sa kanyang ceiling at saka bubong. Ngayon updated na siya. Gito na itsura niya, diba? Meron na siyang draft or abang para sa ceiling at saka bubong. Ang ganda na, medyo na siya. Bilis lang yung progress nila. Ang bilis lang nilang ginawa. Siguro mga 1 to 3 months tapos na to. Di tayo sure, depende pa din naman yan sa gumagawa. Pasok lang tayo dito sa loob. Alam ko kompleto naman na yung mga bahay dito. Tingnan natin kung ano na yung current na itsura niya. Ayan, dito tayo dumaan sa may block 2. Ayan na yung in between block 3 and block 2. O, diba? Malinis na yung kalsada niya. Ang mga ilaw at yung tubig dito sa may block 2, hindi pa siya. Makikita niyo naman, hindi pa naman siya naka-install yung electricity. At saka wala pa siya mga metro sa kalsada. So, ibig sabihin, bilang pa lang yung mga bahay dito na na-installan na ng mga metro. Hindi pa talaga siya lahat. Expected naman yun kasi late naman talaga ito natapos yung block 1 and 2. Kaya, ganun na. O, diba? Pero meron na din talaga ditong kompleto ng nagpagawa na ng gate at saka yung, extension sa harap. Since na-feature ko naman itong bahay nung nakaraan, yung loob, tingnan nyo lang ating mga previous video, ganun din naman yung tsura nito. Bumalik lang ako dito ulit sa my block 18, tapos ikot lang tayo ulit doon sa likuran. Tingnan natin kung ano yung progress doon. Dito kasi nilalagyan nila ng mga bakod itong mga bahay sa block 18 na yung likod niya. Yun lang, nabura ko yung video nung nakaraan kaya hindi ko siya naisama. Pero ngayon, meron din na din siya naman update. Dito, malinis na yung mga kalsada dito. Kompleto na din yung mga fixtures ng mga bahay sa block 17. Ito yung bandang likuran niya. Ayan, ang ganda na dito. Ayan, di ba? Ayan, may mga kambing dito. O, di ba? Kita nyo naman mga kambing na paghalaghala dito sa loob ng villas. Tapos, ito yung likuran niya. Meron siyang bakod. Ito yung dulo ng block 18. Tapos, ito, meron na siyang, di ba? Meron na siyang gate sa likuran. Yung tulay na nakadugtong sa may open space sa likod. Nilagyan nila ng parang gate. Ayan, tapos may bakod na din siya. Kaso lang, mababa lang talaga yung bakod dito. Barbed wire. Ang linis na din dito sa may dulo sa tabi ng ilog. Ayan na itsura niya, di ba? Ang linis na, wala na yung mga tanim at saka yung mga damo. Nilinis na nila. Ayan, ganito nga yung space dito sa may dulo, sa block 17. Yung likod ng pader ay may ilog. Titingnan natin yung dulo ng block 8 kung ano yung progress dito sa magiging deep well or pump nila na ginawa. Ganito lang pala yung itsura niya. Ayan, parang bakod lang talaga siya. Akala ko kasi building yung itatayo dito, pero ganyan lang. Bakod lang siya, parang binakuran lang siya para magkakaroon siya ng private space. Diba? Tapos, lang din, naka-grills lang din yung pinakapintuan niya. Meron siyang partition sa loob na parang CR. Tingnan natin dito yung dulo sa may tabing ilog. Alam ko wala pa din naman bako dito eh. Tingnan natin siya. Meron din pala sila ditong space sa may dulo na binakuran din. Hindi ko alam kung anong purpose ditong space na to. Pero meron siyang parang kulungan sa loob. Hindi ako sure kung kulungan ng manok. Alam ko kung para saan yan. Pero dito, open space pa rin talaga siya. Ganyan lang siya. Open space pa rin papuntang ilog. Wala pa siyang kadugtong na bakod. Hindi ako sure kung ganito na talaga yung mag-itsura niya. Pero tingnan na lang natin siya ulit sa susunod natin na visit. Try natin silipin itong loob nitong space na to. Ayan nga yung itsura niya, di ba? Parang kulungan ng manok. Tapos itong box na nakataob, wala naman siyang laman. Ayan, blanco lang siya. Tatanggalin din naman siguro yan. Tapos ito yung dulo, parang CR nga to. Kasi meron siya ditong parang butas na ventilation.
Tapos, yan, ganyan lang siya. Open space lang siya. Ewan ko kung anong purpose nito ang space na to. Dito, sa kabilang side, sarado nga lang, hindi natin siya mapasok, pero makikita naman yung itsura niya. Ganito lang naman yung itsura niya. Hindi na ako pumasok kasi baka mapagalitan ako nakasarado kasi siya. Tapos, yan, ganyan lang. Yung parang pump or DPL nila na nilagay dito ay ganyan lang yung itsura. Tapos, parang mayroong CR. Alam ko CR yung sa may dulo na 2 kwarto. Diba? Medyo convenient din, pero yun nga lang, wala siyang bubong. Open space lang siya. Meron lang siyang bakod. Tapos, open space. May init siya pag maaraw. Ayan, hindi ko alam kung lalagyan pa nila ng bubong yan. Dito naman wala naman siyang nakalagay or wala naman silang nilalagay dito. Hindi ako sure kung anong plan nila dyan sa space na mayroon pa siyang open spaces sa dulo ng Block 8. Pero yan, ganyan lang siya. Dito sa dulo ng Block 7 din talaga maganda yung space niya. Kasi ano siya, exclusive. Tapos may mga space pa siya dito na pwedeng gawing parking. Ganyan, may puno dito na natira, nag-isang puno. Tapos may poste. Ayan, maganda dito, may lilim ng puno sa may dulo. Diba? Ayan yung puno niya. Dito sa dulo ay meron siyang poste. Ayan yung poste. Ikot lang tayo ulit dito. Tingnan na natin yung mga itsura kung ano ang progress ng ibang mga bahay na marami din naman nagpapagawa dito ng mga extension na tingnan lang natin siya. Diba? Malawak din ang kalsada dito sa dulo sa mga Block 8. Ito yung mga bahay sa katabi na maraming blocks. Ayan, bumalik na ako dito sa by Block 1 and 2. Ito yung pinaka main gate niya palabas ng Malagasang Road. Sarado pa tong, hindi pa tayo makalabas dito, kaya doon ako ulit umikot sa likuran sa my clubhouse ako bumalik. Ayan, tingnan natin siya. Ito yung, meron pala siyang building din na tinayo sa gilid. Hindi ko sure kung anong building yan. Diba? May malaking building na tinayo sa labas. Ito yung gate niya, hindi pa ito nakakabit sa bakal na holder ng pinaka main gate talaga. Ayusin pa yan nila. Hindi ko sure sa latest ngayon kung naayos na siya. Pero ganyan nga yung itsura niya. Bumalik lang ako ulit dito sa in-between Block 1 and 2. Ayan. Ang ganda dito, ang kagandahan dito sa in-between Block and 2, ito yung pinaka main road niya. Mas malapad yung lot area dito ng mga bahay. Bali, 55 square meter yung pinaka lot area nila. Kaya medyo malapad. Yan yung pabor dito sa main. Yun nga lang. Magiging main road siya ng subdivision. Kaya medyo bugbog din yung kalsada dito. Kumbaga, kaya siguro late na itong inayos para hindi siya masyadong magamit. Ayan, pero yun nga, medyo prone to sa bugbog kapag okay na yung subdivision. Kasi ito yung pinaka main road niya na dadaanan. Tapos may plan pa daw sila na i-expand itong Jade Villas. Magkakaroon yata ng phase 2. Hindi ako sure ha. Check nyo lang sa mga agents nyo kung totoo siya. Pero parang ganun nga. Kasi marami pang vacant land dun sa may dulo nitong subdivision, tawid ng ilog. Kumbaga, baka doon siya ilalagay yung kadugtong ng baka magiging phase 2 ng Jade Villas. Pero yun, mabalik na tayo dito sa may likuran, palabas. Sa mga interested nga pala dito sa Jade Villas, mayroon mga reopened units na post yung mga agents. Check na lang sa Facebook. Marami pong nagpo-post. Hindi ko sure kung meron pang available until now, pero inquire na lang kayo sa broker or mga agent na legit. Sa mga hindi pa po naka-join or mga homeowners dito na hindi pa naka-join, meron pong official group, Jade Villas Homeowners Group, ang pangalan sa Facebook. Join na lang po kayo doon. Tapos, yan, babalik tayo dito sa my clubhouse. Ganito yung itsura niya, tingnan natin ulit. Diba? Medyo okay na din. Konti na lang, patatapos na yan.
ayan lang, dito na lang tayo mag-end. Pumalik lang ako ulit dito sa in between Black Wine and JP. Ayan, ganyan yung itsura niya. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat po palagi and God bless.